Magandang araw ulit sa atin. Sorry. Tayo po ay nasa ating pangalawang discussion ngayong araw. At ang ating pag-uusapan is this title, Jesus is the answer. Hindi lamang Jesus the person, kundi Jesus yung name mismo. Ano ang sinasagot niya sa ating buhay? Welcome po muna sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng ating mga bisita, sa lahat ng mga kasama natin dito sa live stream ng um, Christ Life. Kasama po namin kayo at magpupuri tayo, magpapasalamat at sasamba sa Panginoon, makikinig at tatalakay ng kanyang mga salita. Magdasal po muna tayo para sa ating mga pag-uusapan. Maraming salamat, Ama, sa katunayan ng iyong pagiging buhay sa gitna namin na totoo, Panginoon, na naranasan namin ang iyong provision, ang iyong paglalaan, ang iyong pagliligtas, ang iyong proteksyon, ang kalusugan na binibigay mo in general sa aming mga buhay at aming mga bahay. Magpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito dahil pinagtipon mo kami upang makinig ng iyong salita. Hindi lamang sumamba at magdasal at magkaroon ng fellowship, subalit pakinabangan ang sustansya ng iyong salita. Ngayon nga, Panginoon, ay yung basbasan ng aming mga isip at aming mga tenga at aming mga puso, lalong-lalo ng aming mga buhay at pananampalataya na makikinabang ng lahat ng aming mga pag-uusapan, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod na mga araw at panahon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So tayo po ay tutunghay ulit sa mga salita ng Biblia tungkol sa ating paksa. Subalit ito po ay warning, ito ay warning at the start. Na gusto kong sabihin na this is a lengthy talk about a very special topic, very dear to my heart, very near sa aking faith, itong mga pag-uusapan natin, ang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus at ang kanyang persona at ang kanyang salita. Jesus is the answer. Okay? Hindi lamang yung salita, hindi lamang yung persona, kundi yung pangalan. Umpisa natin sa Acts 4 hanggang 12, verse 10 hanggang 12. Let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. May pinagaling silang lumpo dito ang mga alagad at nakatayo yung lumpo. At dahil sa kanya nakapagpatuto at nakapangaral sila at ipinakilala nila na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus na taga Nazaret na kanilang ipinako ay at nabuhay uli ay gumaling itong lalaking by the name of Jesus Christ. Verse 11, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. Sa pagtatayo ng bahay, kinakailangan ng isang mahalagang foundation. At ang foundation nito ay yung panulukan ng bahay, foundation ng bahay. At sabi ni dito, si Jesus Christ daw yung bato na yun. Pero tinanggihan siya ng mga Hudyo. Nagtatayo sila, pero hindi sila nagtatayo na si Jesus ang foundation. Verse 12, panghuli, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala nang kaligtasan sa kanino paman, sabi niya, dahil walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa ating mga tao upang tayo ay maligtas. Walang pangalan na iba, kundi ang pangalang Jesus. Dito tayo maliligtas sa pangalang Jesus. So, ang kaligtasan, in Greek, soteria, mahalaga siya. Kasi kailangan natin lahat ng kaligtasan. Hindi lamang ngayon, sa kasalukuyan, kundi lalong-lalo na sa hinaharap at sa walang hanggan. Ang isang tao ay ligtas. Sa Greek, siya ay isinulat sa word na sozo. Ang ibig sabihin, saved na tao. Siya ay pinatawad, pinoteksyonan, iniligtas, siya ay pinagaling at siya ay binuhay uli. Forgiveness, protection, deliverance, healing, resurrection. Ang mga pangunahing ibig sabihin ng word na sozo na in English ay saved. May soteria o kaligtasan. Tingnan natin yung pagkakagamit ng sozo sa ilang mga verses.
Sa Luke 7 verse 48 at 50, yung isang babaeng prostitute na naghugas sa pamamagitan ng perfume at ng kanyang buhok sa paa ni Jesus, ay sinabihan ni Jesus na, "Your sins are forgiven." Pinatawad ng mga kasalanan mo. At sinabi niya sa babae, "Your faith has saved you. Go in peace." Yung naka-color code na save na word dyan ay sodso. Nang ibig sabihin sa context is forgiveness. Dito, pinahupa ni Jesus Christ yung bagyo sa dagat na muntik nang pumatay sa mga alagad na nasa barko. Sinabi niya, "Save us, Lord." Sabi nila sa kanya, "We are perishing." Iligtas mo kami, Panginoon, dahil kami mapapahamak. At iniligtas niya sila. Yung word na save dito is protection. Protection. Dito naman isang tao yung naalihan ng demonyo na pinagaling ng Panginoong Hesus. At yung word na kagalingan o healed dito is deliverance. Deliverance. Dito may inaagasan na babae ng 38 years. At siya ay made well after mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. At yung word na made well dito sa Greek ay healing. She was healed. Dito may binuhay na bata si Jesus. At sabi niya sa mga tao na nakapaligid, "Do not fear, only believe, she will be well." Yung word na be well dyan ay sodso. Ulit, save. Resurrection yung ibig sabihin. So yun yung 5 na ibig sabihin ng word na sodso o ligtas. Mga taong tumanggap ng kaligtasan dahil sila ay pinatawad, dahil sila ay pininoteksyonan, dahil sila ay pinagaling, dahil sila ay iniligtas at sila ay binuhay muli. Ito ang kapakinabangan o benepisyo mula sa Panginoon. At ito ay nandoon sa kanyang pangalan at iba pa. Ito yung ating tutuklasin sa pangalan ni Jesus na siyang sagot para sa ating kapatawaran, para sa ating kagalingan, para sa ating kaligtasan, para sa ating proteksyon, para sa ating pagkabuhay muli. Sa Acts 4 verse 12 ulit sabi niya, "There is salvation in no one else, for there is no other name." Walang ibang pangalan. So napakahalaga yung pangalan ng Panginoong Hesus at dito tayo ay maliligtas. Ibig sabihin, nasa pangalan niya yung kaligtasan. Ating alamin kung ano ibig sabihin nito. Dito sa verse na ito na pinakasikat sa lahat ng verses ng Biblia, sa John 3:16, sabi niya, "For God so loved the world, He gave His only Son." God gave His only Son. Ang Diyos ay mayroong anak at ibinigay niya yung kanyang anak dahil sa pagsinta upang ang sino mang manampalataya sa anak na ito ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yan yung sinasabi ng verse. Di ba? May maniniwala at ang maniniwala sa anak ng Diyos ay hindi mapapahamak. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung word na believe dyan o believes ay trusts or depends. Yung ibig niyang sabihin, magtiwala at dumipende. Hindi sila mapapahamak ang nagtitiwala at dumidepende, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at maliligtas sila. Ang mga nagtitiwala at dumidepende dahil sila ay nananampalataya sa Kanya. Sa verse 18 ay inulit yung term na believe. Whoever believes in Him, kay Jesus, yung bugtong na anak, ay hindi hahatulan. Pero ang hindi nananampalataya ay hinatulan na. Sabi niya, bakit? Kasi hindi siya nanampalataya. Saan? Sa pangalan ng anak ng Diyos. So, mahalaga na maintindihan na ang manampalataya sa verse 16 ay hindi lamang manampalataya kay Jesus, a person, hindi lamang manampalataya sa word ni Jesus, the God, the Son of God, kundi manampalataya sa pangalan niya. Hindi lamang sa persona, hindi lamang sa salita, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dapat tayo manampalataya upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi lamang sa isa, sa kanyang persona, hindi lamang sa kanyang salita, hindi lamang sa kanyang pangalan, sa tatlo. Yun yung ibig sabihin ng manampalataya. Mula verse 16 hanggang verse 18. So, sabi sa verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him." So, hindi siya pinadala, yung bugtong na anak, upang hatulan ng sanglibutan, subalit upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pero paano maliligtas sa pamamagitan niya ang buong sanglibutan o lahat ng tao?
kung sila ay mananampalataya sa kanyang salita, sa kanyang persona, sa kanyang pangalan. At in this discussion, we are going to discuss what is hidden behind the name of Jesus Christ. Behind the name of Jesus Christ. Dapat nating sampalatayan. Matthew 13 verse 55, 57 at 58. Nung si Jesus ay nagkagulang na at nagkaroon na siya ng craft at naging karpintero siya katulad ng kanyang first o yung kanyang yung kanyang stepfather na si Joseph. Dumalaw siya sa kanyang bayan sa Nazareth. At sabi ng mga taong nakasaksi sa kanya at nakaranas, nakarinig sa kanya, is not this the carpenter's son? They were offended in him. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Ang kanilang paratang sa kanya, siya ay anak ng karpintero. At sila ay na-offend sa kanya. At dahil doon, hindi siya nakagawa ng maraming himala dahil sa kanilang kawalang pananampalataya. Anong ibig sabihin ng kawalang pananampalataya nila? Saan sila hindi nananampalataya? Sa kung sino si Jesus. Siya ay hindi anak ng Diyos sa kanila, kundi anak ng karpintero. Hindi nila paniniwalaan na siya ay anak ng Diyos. John 1 verse 12. But as many as received him, who believed in his name, he gave the right to become the sons of God. Sa lahat ng mga nanampalataya, o tumanggap sa kanya at nanampalataya sa kanyang pangalan, he gave the right to become the son of God. Nagkaroon sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So, nandito yung mga words na believe, receive, he gave. Di ba? To receive him is to believe him. Hindi yung tanggapin lang siya ng Panginoon tagapagligtas, kundi hindi mo pwede siyang paniwalaan na hindi mo siya tinatanggap, hindi mo siya pwedeng tinatanggap na hindi mo siya pinaniniwalaan. Pero paano siya tinatanggap at paano siya pinaniniwalaan? Kapag tinatanggap siya, pinaniniwalaan ang kanyang pangalan. Nandun na naman yung pangalan niya yung dapat tanggapin, pangalan niya yung dapat sampalatayan. To receive him is to believe him, to believe his name. Ano ba ang nasa pangalan? Sa atin, sa modernong panahon, ng pangalan ay binibigay ng mga magulang natin. At minsan, favorite lang nila yung pangalan, nagandahan sila sa isang pangalan, sikat kasi yung pangalan, o kaya naman, ito ay pangalan ng mga kakilala nila. Pero nung unang panahon, ang mga pangalan ay may mga ibig sabihin. Katulad ng Abraham, ama ng marami. Sorry. Adam ay tao, sangkatauhan. Ang Andrew ay manly or masculine. Ang Ariel ay lion of God. Ang Alexander ay defending man. Daniel, God is my refuge. David, beloved. Elijah, my God is Yahweh. Ezekiel, God strengthens. Gabriel, God is my strong man. Isa lang ito at ilan lang ito sa mga halimbawa. Di ba? Na lahat ng pangalan, pronoun, names sa scriptures ay mayroong ibig sabihin. Dahil mahalaga sila. Okay? Sa mga context kung saan sila lumalabas. So my name is me. Nung unang panahon, ang pangalan ay yung buong purpose o layunin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Eugene. Sabi nila genius, pero I doubt. Matthew 1 verse 21. Nakikipag-usap yung isang anghel kay Jose. Gusto na niyang hiwalan si Maria dahil siya ay nabuntis. Sabi niya, she will bear a son. Manganak siya ng isang lalaki. And you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. At natawagin mo ang pangalan niyang Jesus dahil ililigtas niya yung kanyang bayan, mga Hudyo, sa kanilang mga kasalanan. Siya yung anak na tatawaging Jesus, magliligtas siya ng kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ang kanilang salita ay hindi Ingles, hindi siya Tagalog, hindi rin siya Greek. Hebrew sila o Aramaic. At yung word na Jesus dyan ay Yeshua. Diba? At ang ibig sabihin ng Yeshua, God save o Yahweh save o Jehovah save. So yung Yeshua ay Jesus sa Ingles or Joshua. Yeshua, yan yung pangalan ni Jesus. At kung meron tayong paniniwala na tatanggapin ng pangalan niya upang tayo maligtas at huwag mahatulan, Yeshua yun. At anong ibig sabihin ng Yeshua? Hebrew yan. Diba? May ibig bang sabihin? Kasi yun yung paniniwalaan natin. Kasi merong ibig sabihin ang kanyang pangalan. Katulad lang ng ibang pangalan na banggit natin kanina. So Jesus in Hebrew is Yeshua. Jesus or Joshua in English is Yeshua in Hebrew. Ang ibig sabihin ng Yeshua, Jehovah save or Yahweh save or God saves or
God is salvation. Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay kaligtasan. Yan ang ibig sabihin ng Yeshua. So, mahalaga yun na maintindihan. Di ba? Isa siyang statement of faith. God is salvation. God is saving or saves. Dapat natin daw tanggapin siya. Hindi lamang siya, kundi paniwalaan siya. Kanyang persona, kanyang salita. Kasi siya ay ang buong salita. Kundi ang kanyang pangalan din. At dapat natin pagtiwalaan siya kasi pinaniniwalaan natin siya. Dapat natin siyang dependihan ang kanyang pangalan. So, sa pagpapatuloy pa nung pakikipag-usap ni Jose sa angel, sabi nung angel o ni Matthew, all this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. They shall call his name Emmanuel. So yung verse chapter 21 kanina, verse 21 kanina, yung sinabing si Jesus ay tatawaging Jesus nga at ililigtas niya yung bahay niya sa kasalanan. Sabi niya, fulfillment yun nung sinasabi ng prophet. At ito yung prophet Isaiah. Titingnan natin mamaya. Manganganak ang isang dalaga, ng isang bata na lalaki, sabi niya, at pangalan niya Emmanuel. Ito ay nasa Isaiah 7 verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Sign ito, yung kapanganakan ng isang sanggol na lalaki sa pamamagitan ng isang dalaga. Isa siyang sign. Sign of what? Okay? At itatawag sa kanyang pangalan ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ng Hebrew is sa English, God with us. God with us. Sumasa atin ng Diyos. Pero bakit hindi Emmanuel yung pinangalan kundi Yeshua? Yun yung dalawang pangalan ni Jesus Christ na dapat nating tinatanggap at pinaniniwalaan kung anong ibig sabihin. Yeshua Emmanuel, yung pangalan ni Jesus. Yeshua Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Yeshua Emmanuel? Salvation from the God who came to save, or who came to us to save us from sin. Pero, yun yung ibig sabihin niya literal. Salvation from the God who came to us. Kaya yung sinabi ni Isaiah, kinod ni Matthew, at kinonvince ng angel si Jose upang siya ay hindi umalis kay Maria. Pero hindi lamang dito nagtapos yung prophecy tungkol sa batang babae, lalaki na ipapanganak. Kasi sa Isaiah 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given. So a child is born, pinanganak yung bata sa sanggol. Ito ay kapanganakan, so ibig sabihin tao siya. So humanity ito. Kung ito ay si Jesus, the humanity of Jesus. Pero hindi lamang doon nagtapos, sabi niya, to us a son is given. Siya yung anak ng Diyos na ibinigay sa atin. Hindi siya pwedeng ipanganak yung pagiging Diyos ni Jesus. Ito lamang ay pwedeng ibigay, ipinadala. So, nandito yung humanity at divinity ni Jesus sa verse na ito. Okay? At hindi lamang yun yung kanyang magiging katungkulan, the government upon his shoulders. Siya ay king, president, or minister. Siya ay king. At ito yung kanyang pangalan. You will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Peace, Father, Prince of Peace. Sa Isaiah 7 verse 14, ang binanggit ay yung kanyang Hebrew name. Dito sa Isaiah 9 verse 6, ang binanggit ay yung pangalan niya in English. Anong pagkakaiba? Parang translated yung chapter 9 verse 6. Hindi na siya yung Hebrew name, kundi yung English equivalent or meaning. Pero kung titingnan natin yung kanyang Hebrew name, yung Isaiah 9 verse 6, yung katulad ding lalaking bata na pinapanganak ng isang dalaga. Ito yung pangalan niya, Emmanuel, Yoetz, El Gibor, Abiad, Sar Shalom. Hindi ko alam kung na-pronounce ko sila, maaaring bungled na, na-torture ko yung lingwahe. Pero yan yung pangalan ni Jesus sa Isaiah 7:14 at 9:6 kasi ito ay prophecy tungkol kay Jesus. So ito yung English equivalent nila. God with us, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Tatlo yung pangalan ni Jesus Christ na nakalagay sa Bible natin. Sa New Testament, siya ay Yeshua. Sa Isaiah 7:14, siya ay si Emmanuel. 9 verse 6, Yoetz o Yauts.
El Gibor Abhi Ad Sar Shalom. Ayan yung kanyang pangalan. So, God with us, mighty God. Wonderful. Kailan naging wonderful ang pangalan ng God? Si Manoah ay walang anak at magiging anak nila si Samson na eventually siya ay tatalaga. Sa Judges 13 verse 22, sabi nilang mag-asawa, we have seen God. We will surely die kasi we have seen God. Diba? Sino yung God na nakita nila dito? So verse 17-18, Manoah said to the angel of the Lord, what is your name? So that when your words come true, we may honor you. Kasi may dumating na angel o mensahero, hindi literal na angel lang yan, kundi mensahero siya mula sa Diyos. Upang sabihin sa kanila na sila ay magkakaanak at eventually si Samson yun. Pinili ni God na magiging hukom. The angel of the Lord said to him, why do you ask my name? Bakit mo tinatanong yung pangalan ko? Sabi ng angel, saying it is wonderful. Na para bang sinasabi niya, ang pangalan ko ay wonderful. Pero siya yung God na nakita nila. Ang pangalan ng Diyos ay wonderful, katulad ng sinasabi dito. Siya yung God na magkakatawang tao ni papanganak. Mighty God, wonderful God. Counselor, di ba? Kailan naging counselor yung God o tagapayo? Isaiah 28 verse 29. This also comes from the Lord of hosts. He is wonderful in counsel and excellent in wisdom. The Lord or Yahweh or God, kamangha-mangha sa payo at marunong. Wonderful in counsel ang Panginoon. Di lamang siya wonderful counselor at mighty God. Siya rin ay everlasting Father. Pero siya ay son. Paano siya magiging Father? Hindi sila iisa kasi sila ay nag-uusap sa New Testament. Diba? Binabanggit na separated at individual. Separated sila yung Father at Son. So, anong ibig sabihin ng pagiging everlasting Father nung anak? Okay, um, ang suggestion ng maraming nag-aaral ng Biblia is hindi ito everlasting Father as in English, kundi Father of eternity. Katulad nito, Father of eternity. So, siya yung creation or created niya ang time. Create niya yung time, even eternity. Pang-apat o pang-lima, siya ay Prince of Peace. Siya ay King, si Jesus Christ. Maghahari siya sa Jerusalem, yung lugar kung saan siya maghahari ay may salim or shalom or peace. Diba? Sa Ezekiel 34 verse 24, and I, the Lord, ako ang Panginoon, ako ang Diyos, will be their God. My servant David shall be prince among them. I am the Lord, I have spoken. Wala na dito si King David, pero sinasabi ng God dito, ang aking lingkod na si David ay magiging prinsipe nila. Paano mo sasabihin yun? Ipatay na si David. Paano siya magiging prinsipe ng mga Hudyo? Isa pa, hindi prinsipe si David, kundi king. Merong isang David or king, beloved, kasi yung ibig sabihin ng David, at si Jesus yun na dadating na magiging prinsipe. Kasi siya ay anak. I will make with them a covenant. Pag dumating na itong anak na ito na prinsipe, maghahari, sabi niya, I will make with them a covenant of peace, sabi ng God. Nakaroon ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila and banish wild beasts from the land so that they may dwell securely in the wilderness and sleep in the woods. So siya ay magbibigay ng kapayapaan sa kanila. Paghahari siya sa lugar na tinatawag na Shalom or peace sa Jerusalem. So ito yung pangalan ng Panginoong Hesus sa Hebrew na alam o na maaring narinig ng mga Hudyo noong unang panahon tungkol sa Messiah. Yeshua Emmanuel Pedeyowetz El Gibor Abhi Ad Sar Shalom. Ang ibig sabihin is salvation from the wonderful counselor, mighty God, Father of eternity, Prince of Peace who came to us. Why did He came to us? To save us from sin. Nagkatawang tao yung makapangyarihang Diyos upang magbigay ng payo sa atin, gumawa ng kamangha-mangha. Ang Ama ng walang hanggan na magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay at kapayapaan. Yan yung pangalan ni Jesus at mapapawaw ka lang. Yan yung pangalan ni Jesus at punong-puno siya, hindi lamang ng sign of good fortune at benefits, kundi katotohanan siya tungkol sa ating kaligtasan, katiwasayan, sa ating kapayapaan, sa ating walang hanggan.
Sa pagpapatuloy ng discussion natin tungkol sa pangalan ni Jesus, tingnan naman natin kung paano siya naisulat sa Hebrew, yung pangalan ni Jesus. Nandito yung Hebrew alphabet na can only be read from right to left. Tayo ay nagbabasa ng English at Tagalog from left to right. Pero ang mga taga doon sa Israel ay from right to left. So magsisimula yung alphabet from Aleph, magtatapos siya sa Tav, parang A to Z, di ba? 22 letters ng Hebrew alphabet. Pero wala siyang consonants, kundi wala siyang vowels, puro siya consonants. Ito yung pangalan ni Yeshua pag isinulat mo sa Hebrew letters. At ang Hebrew letters ay may ganitong uh, pronunciation. Hindi ko alam kung may ipopronounce ko siya ng tama pero susubukan ko. Yod, He, Shin, Bab, Ayin. Yan yung Yehoshua. From right to left. Ito yung pinaikli. Yeshua. Yod, Shin, Bab, Ayin. Yeshua. Yan yung letters niya. From right to left. So, nandito yung 22 letters ng alphabet. Wala siyang vowels, puro siya consonants. Wala siyang A, I, I, O, O kung saan. Pero hindi ito yung original kasi ang original ay hindi ganito yung pagkakasulat, kundi pictures at tinatawag siyang Hebrew pictograph wherein the 22 letters are represented by 12 pictures, symbolic for their alphabet in pictures. So kung titingnan din natin yung pangalan ni Jesus sa Hebrew alphabet o Hebrew pictograph, okay, na totoo na nangyari at may mga artifacts at fossils na nasulatan nito. Ito yung kanilang pictures sa gitna, yung pictograph at may meaning siya. Halimbawa, yung Aleph ay ulo ng baka or hayop at ang ibig sabihin ay ox, strength or leader. Yung panghuli ay Tav. Okay, at ang kanyang picture ay cross at ang ibig sabihin niya ay mark sign or covenant. Mark sign or covenant. Tingnan natin yung pangalan ni Jesus sa Hebrew pictograph. So ito yung modern Hebrew letters, Yeshua. Ito ang pictograph na Yud, He, Shin, Bab, Ayin. So binasa ko siya from left to right this time. Yud, He, Shin, Bab, Ayin. Anong ibig sabihin ng mga pictures na ito? Sa gitna. Arm or hand, lo, behold, the. Destroy, nail, to see. Yan yung kanyang ibig sabihin, yung mga pictures na yan sa Hebrew pictograph. Ang ibig sabihin ng Yeshua, therefore, sa Hebrew pictograph is this: behold and see the man whose hand is nailed to destroy. Halika't tingnan ang lalaki o tao na ipinako ang kanyang mga kamay upang sumira, upang manira. Anong sisirain niya? Makikita natin dito yung sisirain ng Jesus na ipinanganak upang mamatay sa krus. Pako at merong ibubunga yung kanyang kamatayan at pagparito. Ito ay natago sa Isaiah 53 as a prophecy. Diba? Merong isang tao dito na sabi niya magbe-bear ng iniquity nilang lahat. Okay? Ibe-bear niya yung iniquity nilang lahat. Tingnan natin yung umpisa sa Isaiah 53 verse 5. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Tutusukin siya dahil sa ating pagsalangsang, siya ay lalamugin halos dahil sa ating katampalasanan. Kasalanan itong ibig sabihin. Tutusukin siya dahil sa kasalanan natin. Ilalagay sa kanya na pabigat ang ating mga pagsalangsang. Isaiah 53 verse 10, siya ay magiging hain para sa ating kasalanan. So, itong taong ito, at ito ay si Jesus in prophecy, ay mamamatay dahil sa kasalanan. Okay? He shall bear their sins. Lahat sila. So, ito yung pangalan ni Jesus Christ, katulad ng sinasabi ko kanina sa yung Yehoshua sa Hebrew pictograph. Behold and see the man whose hand is nailed to destroy. Destroy what? Sin, guilt, transgressions, iniquities. Sin, guilt, transgression, iniquities. The very problem of man na he cannot answer
the very problem of the world, kung bakit, why it is the way it is now. Kaya ang sabi sa Galatians 3:13 ni Paul, Christ redeemed us from the curse of the law, by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Inubos tayo ng Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa dahil sa atin. Nasusulat, isinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. At ang ibinitay na nagtubos sa atin ay ang tagapagtubos sa atin o manunubos sa atin si Kristo. At siya ay sa isang punong kahoy na tinatawag na cross. Siya ay binayubay at binitay para sa ating mga kasalanan at sumpa. Isa pang prophecy tungkol kay Jesus Christ at kanyang kamatayan para iligtas tayo ay sa Isaiah 49 verse 15. Sabi ng Diyos dito sa Israel, can a woman forget her baby, that she should have no compassion on the son of her womb? Makalimutan ba ng ina yung kanyang anak, na hindi niya kaakabagan ng kanyang anak? Even this may forget, pwede makalimutan ng mga ina ang kanilang mga anak, yet I will not forget you. Pero hindi kita kakalimutan, sabi niya sa Israel o mga Hudyo. Paano niya hindi makakalimutan ng mga tao? Katulad ng hindi pagkalimot ng mga nanay sa kanilang mga sanggol. So verse 16, ito yung kasagutan. Behold, I have engraved you on the palms of my hands, sabi ng Panginoon dito. Your walls are continually before me. Inukit na kita sa mga palad ko. Paano nagkapalad ang Diyos at paano siya nagkaroon ng kamay? Palms and hands are for people, for humans. Paano siya nagkaroon ng Diyos? Kasi magkakaroon siya niyan dahil magkakatawang tao siya isang araw at siya ay papako sa krus. That's why kahit si Tomas na nirepresent ng maraming mga Hudyo at Israelita nung time ni Jesus Christ ay hindi nananampalataya nung nakita niyo yung butas sa kamay ng Panginoong Hesus nung siya ay buhayin muli, nanampalataya siya. At sinabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko, si Tomas. Sabi ng Panginoon dito, I have engraved you on the palms of my hands. I will have hands once I will consider you, sabi niya. Magkakaroon ako ng kamay kung ako ay sasaklulo sa inyo at bubutasin ko yung kamay ko para sa inyo. May pinapako si Jesus Christ sa krus at kamay niya ay binutasan. At yan yung picture ng Isaiah 49 verse 16 as prophecy of the coming of the Lord Jesus Christ. Pero habang siya ay nakapako sa krus, merong isang napakahalagang bagay na nangyari. Kasi bago siya pumunta doon, interesting. Sabi niya sa John 19 verse 16 to 17, so he delivered him over to them to be crucified. Si Pilato, binigay niya sa mga taong Hudyo ang Panginoong Hesus upang siya ay ipako. So they took Jesus and he went out bearing his own cross to the place called the place of the skull, which is in Hebrew called Golgotha. Habang dala niya yung krus, papunta siya sa Via Dolorosa, naglalakad siya, di ba? At nahihirapan sa isang lugar na tinatawag na skull o bungo, na sa Hebrew ay tinatawag na Golgotha kasi lugar ito ng mga Hudyo. Doon siya ipinako. Hindi siya isang bundok kundi isa siyang burol. Pero ang tawag dito ay skull. Lugar na mayroong skull o bungo. Ito ba ay korting bungo? Hindi ko alam. Pero interesting yung place of skull. Kasi ang skull ay bungo, ulo yan ng tao. Diba? Place of skull. Bear that in mind. Ang skull o bungo na katulad ng nasa picture ay simbolo sa kamatayan. Pero anong connection niyan sa pagliligtas ni Jesus? Hebrews 2 verse 14. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things. Dahil may laman at dugo ang mga tao, sabi niya ay nagkaroon din siya ng laman at dugo, si Jesus. Nagkatawang tao din siya, ibig sabihin. Naging physical na tao at natural na tao din siya. Upang that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Kung ikaw ay tao, may kamatayan ka. At namatay ang Panginoong Hesus upang sirain niya yung mayroong kapangyarihan ng kamatayan, ang diablo. Di kanyang iligtas yung mga taong tinakot ng diablo
tungkol sa takot ng kamatayan. Sino yung merong kapangyarihan ng kamatayan? Yung diablo. Anong sinisimbolo ng bungo? Kamatayan. So, nung namamatay si Jesus, siya ay over death kasi nasa ibabaw siya. Doon siya pinako sa skull. Yung isa pang interesting na meaning nito is nasa Genesis 3 verse 14 to 15. Ito ay prophecy tungkol naman sa kapakanan ng ahas. At ito si Satanas, yung Diablo, na dumaya kay Adan at kay Eva. At pagkatapos niyang madaya sila dito, hinatulan siya ng Diyos. Sabi dito, the Lord God said to the serpent, sinabi ng Diyos sa ahas, I will put enmity between you and the woman. Maglalagay ako ng hidwaan, pagkagalit sa pagitan mo at ng babae, ikaw at ang tao. Between your offspring and her offspring. Magkakaroon ka ng anak, magiging laban yung anak ng babae sa anak mo. So, hindi lamang magiging laban yung anak ng babae sa anak ng lalaki, ng ahas. Subalit yung anak ng babae ay tatalunin kahit si Satan, yung ahas. Kasi kanyang sisirain kahit yung ulo ni Satan. Ang ulo, nandun yung skull, yung bungo. At ito yung kanyang tilabaga sisirain. Face of skull, Golgotha, head. Sa ibabaw nito, pinako si Jesus. At kapag pinakuan mo yung ulo, mamamatay yung may ulo, yung katawan. Diba? At ito yung simbolo ng kamatayan ni Jesus Christ. Ganito yung picture kung pagbabasihan mo yung binasa natin sa scriptures. Jesus Christ ay pinako sa lugar ng bungo na tinatawag na Golgotha sa Hebrew. Pero ang sinisimbolo nito ay nangibabaw siya sa kamatayan at na-fulfill yung sinasabi ng Genesis 3 verse 14-15 na yung anak ng dalaga o anak ng tao ay sisira kay Satan sa ulo, titirahin mo. This is a great picture of a fulfilled prophecy from the Old Testament. Interesting. Kasi yung kamatayan ni Jesus Christ na nabanggit ng madami sa prophecy sa scriptures kahit sa kanyang pangalan ay nagsisimbolo ng napakadami at napaka-interesting. Katulad dito sa Mark 15 verse 26 kasi merong isang lapida sa itaas ng kanyang krus na ginawa ni Pilato. Sabi niya, his accusation, there is a superscription o isang lapida. At may nakasulat doon na demanda o akusasyon kay Jesus na siya daw yung hari ng mga Hudyo. Hindi nila nilagay yun upang sabihin siya yung hari ng Hudyo, kundi para siya ay tuyain, to deride Jesus. Di ba? Ito naman ang kwento ni John sa 19 verse 19 tungkol sa lapida na ito. Pilate also wrote an inscription, lapida, and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Diba? So, nakalagay doon yung kanyang lapida. Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Verse 20, many of the Jews, kasi hari siya ng mga Hudyo, read this inscription. For the place where Jesus was crucified was near the city. So, tinignan nila siya at kapag nakikita nila siya, nakikita nila at nababasa in Hebrew, in Latin, in Greek, yung mga three main languages ng ancient Rome nung time na yan. Tingnan natin yung nakasulat sa Hebrew sa inscription ni Jesus, parang ganito. Yehoshua Hanotzre, o kaya naman Nazare, Vemelik Hayehudim. Yan yung nakasulat sa Hebrew bilang lapida ni Jesus. At ito ay interesting ng masigit kasi yung bawat simula ng mga words na ito na pangalan at title ni Jesus Christ na lapida na nung siya ay namamatay ay bubuo ng apat na letters, YHWH, yung acronym ng pangalan at title ng Diyos, ni Jesus. Okay? Na ang ibig sabihin nito, Jesus the Nazarene, King of the Jews, yun nga, Yeshua na Nazare o na Nasotski, Bechmelek, Yaheodim. Okay? YHWH yung acronym niya. Okay? At ito yung pagkakasulat ng pangalan ng Diyos sa Hebrew, YHWH. Tandaan natin, yung Hebrew alphabet ay walang vowels. At ang pangalan ng Diyos, isa sa mga pangalan niya is Yahweh or Lord. At interesting kasi yung Lord na yan o Yahweh, yan yung apat na acronym
ng title at name ni Jesus Christ sa krus. Yod He Vav He. Okay? Yan yung yung ano niya, yung kanyang pronunciation, di ba? Pero yung Yud He Vav He, yung apat na letters na yun ng pangalan ng Panginoon, ay meron ding Hebrew pictograph equivalent. Asan nyo? Yud ay the arm or hand. Tapos yung Vav, pako. Yung He ay tao, di ba? At na nagulat, behold, at babalik ka sa Yud. Yud He Vav He. Yan yung pangalan ng Diyos. At nasa kanang bahagi yung meaning niya sa English. Na kung pagsasamahin mo yung meaning ng pangalan ng Diyos, Yahweh, okay, sa Hebrew pictograph ay behold nail, behold arm or hand. Behold the hand, behold the nail. Pangalan ng Diyos yan. Bakit may arm or hand or nail dyan? Para bang ipapako yung kamay? Yun yung pangalan ng Diyos, yung Yahweh. Ibig sabihin, matagal na sa pangalan pa lang ng Diyos, meron ng clue kung ano yung gagawin ng Diyos na ito isang araw. Papadala niya yung bugtong niyang anak upang ipako sa kamay, sa krus. Kasi siya magiging sagot para sa kapatawaran, kaligtasan, sa ngayon at buhay na walang hanggan at hinaharap ng lahat ng magtitiwala at susunod sa Kanya. Actually, tatanggap ng Kanyang salita, tatanggap ng Kanyang pagkapanginoon at tagapagligtas sa kanila, at higit sa lahat, tatanggap ng Kanyang biyaya ng pagliligtas. Yeshua ay Hebrew ni Jesus. Ibig sabihin ay kaligtasan. So, yung word na salvation, kaligtasan, in Hebrew ay Yeshua or Jesus. So, naisulat yung Old Testament in Hebrew, kaya kapag mababasa mo yung word na salvation sa Hebrew o kaligtasan sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, ang pagkakasulat nun ay Yeshua. Diba? So, halimbawa, sa Isaiah 12 verse 2, kapag papalitan mo yung salvation na word sa word na Jesus o Yeshua, magiging ganito siya babasahin. Behold, God is my Yeshua or Jesus. I will trust, will not be afraid, for the Lord God is my strength and my song, and He has become my Jesus. Kaya naging aking Jesus, yung God, sabi niya. So, from Genesis to Habakkuk, kung babasa mo yung word na salvation, soteria, at ang salvation ay katulad ng ating binabanggit, isinulat siya na Yeshua or sa English ay Jesus. So, discover natin yung ilan pa. Isaiah 62 verse 11, behold, the Lord has proclaimed to the end of the earth, say to the daughter of Zion, behold, your salvation comes. Behold, His reward is with Him, at kung papalitan natin yung salvation, Jesus will come. His reward is with Him, and His recompense before Him. Interesting. Kasi sinabi na ng Isaiah, bago dumating si Jesus, na darating si Jesus. Habakkuk 3 verse 13, sabi ni Habakkuk, you went out to deliver your people, sabi niya sa Diyos. Ikaw ay lumabas upang iligtas yung bayan mo, for salvation with your anointed. Liligtas mo yung bayan mo. Diba? Salvation and anointed. Interesting, kasi kapag titingnan natin ito, yung word na salvation is Yeshua or Jesus. Pero yung word na anointed ay Messiah. So binanggit dito na si Jesus Christ yung tagapagligtas ng bayan niya at siya yung Mesiyas na you crush the head of the house of the wicked. Okay? Nasisira ng ulo ng sambahayan ng masama. At si Satan yun. At sisirain ng Jesus na Mesiyas ang ulo ng ahas. Okay? Nung pinapako siya sa krus, yun yung nangyari. Malapit na tayo magtapos sa Psalm 118, 21 to 22. I thank you that you have answered me and have become my salvation. Yung word na salvation ay Yeshua or Jesus. Okay, kaya kung babasahin natin siya ulit, I thank you that you have answered me and have become my Jesus, my salvation. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Nabasa natin ito kanina nung nagsimula tayo. Acts chapter 4. Sabi dito si Jesus, the stone the builders rejected, become the cornerstone. So interesting kasi yung Diyos
ay magkakatawang tao. Tatawagin yung pangalan niyang Yehoshua, Emmanuel, at yung isa pang mahaba. Pero dito si Jesus na tagapagligtas, siya yung stone the builders rejected. Walang kama, walang anumang hyphen o kaya naman period sa lingwahe at grammar ng mga ah, Hudyo at saka Griego. So, dire-diretso itong verse na to. Jesus the stone, the builders rejected. Remember Acts 4 verse 11? This Jesus is the stone. Jesus the Christ, sabi niya. That was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. Wow, very interesting. Si Jesus yung bato. Si Jesus yung mayroong kakaibang pangalan. Okay, na magre-reveal ng lahat at mag-save sa ating lahat. Same Jesus na magiging bato. Dahil tinanggihan siya ng marami, tatanggapin natin. At kapag tinanggap natin siya, sasampalatayanan, mamahalin, susundin, makakasama natin siya sa walang hanggan. But there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. The name by which we must be saved is Jesus. He is the answer for our salvation. What's in a name? Very important. Lalong-lalo na sa mga Hudyo. Lalong-lalo na kapag ang pangalan ay Jesus. Yehoshua, Emmanuel. Siya yung kaligtasan, siya yung tagapagligtas. Jesus is the answer. Salamat sa pakikinig. Naway nasundan ninyo. Sana hindi kayo napagod at sana magkita-kita pa rin tayo next week. Tayo magdasal ulit. Panginoon, salamat sa salita mo. Salamat sa mga tagapakinig. Salamat, Panginoon, sa inspirasyon at passion. Salamat, Panginoon, sa mga bubungain nito, sa mga buhay at pananampalataya ng mga kapatid. Salamat, Panginoon, dahil pinagbuklod mo kami sa araw na ito. Kung hindi lamang makinig ng salita, magkukumunyon din kami pagkatapos ng pagtitipon na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, communion follows. Huwag po natin kalilimutan yung mga narinig natin. Pasalamatan natin yung Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa at gagawin pa, sa lahat ng kanyang pagliligtas at mga ginawang pagliligtas sa nakalipas. Po tayong aalis kasi susunod na po yung komunyon.